Hello, Kathleen fans! So ito na nga ha, pero unang-una po sa lahat ay pasensya na po no, medyo umuulan po sa amin ngayon mga kasumbreros. Ito na nga ha, bagong post ni Ma'am Catherine, tapos congratulations, top 1, number 1 trending sa Netflix mga kasumbreros no, number 1 na pinapanood mga kasumbreros ang pelikula na Out of Order. Pero pinakauna sa lahat, ito na yung bagong post ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram account mga kasembreros na kung saan ay parang bali-baliwan. Bali-baliwan, sobrang kulit niya. Phenomenal box office queen dito. Tapos andito pa siya Bailey or siya Snowy mga kasembreros no na kanyang aso. So unang ginawa niya rito ay parang lumabas siya ng kwarto, tapos naka-white siya and then naka-glasses, tapos natapunan yung kanyang gamit and then nagalinis-linis siya kunwari, tapos si Snowy parang nanonood sa kanya, tapos toothbrush and so on, skincare routine, tapos nag-gym mga kasembreros, tapos meron pa siyang trainer, hindi ko alam kung sino to, tapos naka-black siya. So itong kasama niya yata ay hindi si Alora, kasi nakala ko si Alora sa sana. Tapos nagluto, tapos kumain, tapos nag-bihis na naman siya, panibagong tapos parang bali-bali parang bali-baliwan siya ng Catherine dito mga kasembreros no. Pero yun nga, sobrang bilis na ng kanyang transition dito mga kasembreros no, 26 seconds, pero ang dami niya nagawa, parang kinat-cut at saka dito pinagtagpi-tagpi, pinagdugtong-dugtong mga kasembreros ang kanyang video dito no, ang kanyang ginawa dito mga kasembreros. So sobrang kulit lang niya no, kasi pag may post talaga ito si Ma'am Catherine, ako ay tuwang-tuwa no, kasi para maisama natin siya sa ating updates mga kasembreros. And I know naman na hindi sila pareha ni Sir Alden no, parang si Sir Alden talagang dito parang hindi gaanong stricto yung kanyang management mga kasembreros when it comes sa posting. So ito ay parang part pa rin no ng kanyang Realme na cellphone na endorsement mga kasembreros. So ito naman ay Realme 15 Pro 5G mga kasembreros. So pre-meeting ritual. So bago daw ang meeting, bago daw ang kanyang mga ganap sa labas mga kasembreros at saka mga appointments, ay ito ang kanyang ginagawa mga kasembreros. Hindi ko lang po sa bahay nila ito or sa dito sa condo or sa isang dito, parang sa bahay nila yata ito mga kasembreros no. So parang part din sa bahay nila na kumbaga pa ay kinuhaan siya mga kasembreros no. Ang kulit lang ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So busy lang talaga ang cast din mga kasembreros sa kanilang mga routine araw. Ang kulit dito kasi kahit si Snowy parang nagtataka sa kanya, kaya nagawa ni Kupring na ito. Ano kaya hindi nagawa ni Kupring ng aking amo na si attorney. So ganun, si Snowy ay nakatitig sa kanya mga kasembreros. Sobrang kulit lang. And then ito, next item natin mga kasembreros. So congrats kay attorney Alex Roman, kasi number 1 na pinapanood mga kasembreros no? Congrats Direct Alden sa ang nakakatuwa na dito mga kasembreros na kanyang caption ay God is good no. Yung sa baba mga kasembreros no, tapos number 1 top 10 movies in the Philippines today, tapos nag number 1 siya, Mantis number 2 and so on mga kasembreros no. So ang mahalaga dito ay Out of Order top 1. Grabe no, nakaka-proud, nakakataba ng puso na ganito yung pagtanggap ng mga Pilipino sa gawang atin mga kasembreros. So congratulations Tisoy, Direct Alden, producer at saka actor mga kasembreros. And parang nangangamoy best actor na naman ito sa mga darating pang mga award giving bodies mga kasembreros. Now, tatandaan ko talaga ito na may best actor at saka dito best director mga kasembreros no, sa kanyang pinakaunang directorial job mga kasembreros, si Phenomenal Box Office Cinema King. So grabe no, talagang worth it mga kasembreros yung kanyang hirap at pagod. Congrats Direct Alden Richard 02. So parang yung Netflix mismo no, or yung mga yung buwati sa kanya. So congrats. And then ito, may isang dito, may isang review na pinost si Sir Alden mga kasembreros no.
sa kanyang Instagram story. Sabi niya dito ay it's a daring and passionate debut with a strong whodunit backbone and a twist that makes it unforgettable. So ito rin yata yung naisama ko kahapon, yung para sa Maganda Ba movie mga kasombrero no, na review, na kung saan ay basta maraming likes din mga kasombrero at saka shares So hindi ko lang na-take note. And then ito, so nag-post ulit si Sir Alden no, ng galit na siya mga kasembreros. Sabi niya dito, parang may araw ka rin, nagbanta si Sir Alden mga kasembreros. Alam ko may pinagugutan talaga ito. And ako man mismo mga kasembreros no, sa corruption natin, grabe no, nakakaiyak yung sitwasyon ng mga nabiktima ng lindol mga kasembreros. And nakakatawa kasi yung 20 pesos na bigas na para sa Cebu mga kasembreros, sana no, binenta pa. Ay, naku pa. Hindi naman ako nang pero parang nakakadismaya, no? Binenta pa talaga yung hindi na lang binigay ng libre yung 20 pesos na bigas. Nakita ko parang manilaw-nilaw na parang yung iba parang meron ng mga insekto mga kasembres yung bigas, no? Yung panakita sa vlog, hindi ko lang nakuha mga kasembres. Pero sobrang nakakaawa yung iba, natutulog na lang sa lansangan, ay natutulog sa gilid ng kalsada. So, grabe talagang nakakaawa mga kasembreros, no? And come to think, yung pera na ninakaw nito, mga kasembreros, no, ni Zaldico, no? Grabe. Worth of funds inserted by Zaldico, 32 billion mga kasembreros. So, 32 billion, 14 million mga kasembreros. Ito po ay Instagram story ni Sir Alden, no? Para maubos mo ang 1 billion in a year, you need to spend 2.8 million pesos per day. Para maubos mo ang 35 billion in a year, you need to spend 98 million pesos. Grabe, no? Ay naku, hindi ito basta-basta mga kasembreros na corruption talaga. Yun yung sabi sa mga ang pinaka-corrupt na budget ay ang 2025 na budget mga kasaysayan ng Pilipinas. Grabe, ibang klase talaga ito mga kasembreros. Kung kaya sabi dito ni Sir Alden, talagang ako ay I'm with Sir Alden, no, na makipaglaban na dapat may managot talaga at may maipukulong mga kasembreros sa corruption na ito. And I'm thankful na kahit anong busy niya, hindi niya pinapatay ang issue. No, wag po nating patay ng issue na ito mga kasembreros ng kumapa ng corruption na dapat may managot, dapat may nakulong. So ganun dapat mga kasembreros noon. Talagang we're praying for revival sa ating bansa. So Instagram story po ito ni Sir Alden, no? Kung kaya binabahagi ko po sa inyo. And the next item natin mga kasembreros, may pinost siya kanyang Instagram story. Parang pasalamat to na binigyan niya ng surprise. Thank you Alden Richards for the lovely surprise. So hindi ko kilala kung sino to pero comment naman po kayo. Siguro close friend niya itong babaeng to mga kasembreros, no? Baka part ng tawag ito, basta close niya mga kasembreros pero hindi ko po kilala sorry po. So yun po, parang may binigay siya ng flowers din mga kasembreros, no? Kay ma'am mga kasembreros. So ito po siya. So wala kasing pangalan na nakatag kung sino po ito mga kasembreros, basta ang pinaglang ay si Sir Alden mga kasembreros. So actually yun lamang po sa ating Kathleen items, no? Sinimot ko lang para ngayong araw mga kasembreros. And today is October 3, no? 2025 mga kasembreros, Friday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God and let's continue praying po sa mga biktima po ng lindol sa Visayas. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito kapapulutan po natin ng aral. Ang title, Huwag Magpalinlang. Ephesians 5 verses 6 to 7. Let no one deceive you. Okay, magpalinlang, huwag tayong palinlang. You with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers with them. Sa ating buhay mga kasembreros, sa ating regular na buhay, sa ating normal na buhay mga kasembreros, kapag tayo po ay nalinlang, kunwari, kung inisahan tayo ng ating best friend, inisahan tayo ng ating kapatid, ng ating nanay, ng ating magulang, or kung sino man dyan mga kasembreros, inisahan tayo ng taong malapit sa atin, or kahit na yung mga hindi malapit sa atin kasi may mga taong masamang loob talaga sa atin, no? Ako po sa Manila ay 2 beses po ako naisahan doon, no? Talagang ako po ay malapit ng na-hold up ako doon, tapos tinutukan ako ng kutsilyo, no? 2 sila. Tinutukan ako ng kutsilyo dito sa gilid, tapos sabay kuha ng relo,
at saka nung wallet ko mga kasmeros na thank God ay 300 pesos lang yung dinadala kong pera sa pagpasok sa trabaho mga kasembreros. Pero yun nga, no? Gabi yon, tapos pinagtinginan ako ng mga tao kasi nga wala naman sila magawa. Pasakay na sana ako ng multicab at that time, pero yung tinutukan ako ng kutsilyo ng hindi ko kilala mga tao. Tapos ayun, thank God walang nangyari sa akin. And then yung isa naman, niloko ako ng isang nagpanggap na manager ko, no? Tapos kinuha yung cellphone ko. And thank God din, mumurahin yung cellphone ko na yun mga sombreros. So sa awa ng Panginoon ay buhay tayo, no? Papurihan natin ang Panginoon. And I'm so thankful to God. That is why I'm using my life as an instrument of His Word and a gospel of love and truth and humility mga kasombreros. So ito mga kasembreros, no, sa ating buhay kapag tayo po ay nilinlang in general ay talagang nagagalit tayo, no? May puot tayo, meron tayong hinanakit na sa mga tao na nilang sa atin, pero huwag nating hayaan, kumapawag tayo magpalinlang sa kanila mga kasembreros kasi minsan tayo kasi ako dati talagang mangmang ako, no, ignorant ako mga kasembreros at that time nung sa Manila ako pumunta kasi nga talagang dito ako lumag sa probinsya. Ako probinsyano talaga ako mga kasembreros ever since. Kung kaya nung napadpad ako sa Manila ay talagang maraming mga ganun nangyari sa akin. So but thank God, no, marami rin naman ang magandang memories doon kasi doon ko mas lalo nakilala ang Panginoon and I became a Christian and a believer of Christ there mga kasembreros. And na-train ako na kung paano magturo, paano maghayo, na mag-share ng gospel mga kasembreros ayon sa salita ng Panginoon. So yun, no, sa ating buhay talagang huwag nating hayaan, no. Sometimes tayo ay marupok, no. Sometimes tayo ay nagpapadala rin sa linlang na ito, pwedeng sa pera, pwedeng sa relasyon, no. Parati ka na nasasaktan pero go ka pa rin, no. Tapos may mga times na basta maraming uri kasi ng linlang, no. And sinasabi ni Apostol Pablo dito sa mga sa Ephesus mga kasos, no, sa mga Ephesians, sabi niya dito ay yung mga salita na mga walang kabuluhan, yung di ba flowering words, yung mga pang-uuto mga kasembreros na mga akala mo kasing tamis ng pulot, no, ng honey mga kasembreros ang mga salita, pero yun pala ay panlilinlang ng Panginoon mga kasembreros. And sometimes yung false doctrine, yung mga maling turo sa kasulatan mga kasembreros, especially yung maling turo na tinuturo ng mga tao sa Biblia na mga kampo ni Satanas, ay wag po tayo magpalinlang doon mga kasembreros. Akala mo tama, no, talagang kapanipaniwala sila because they're teaching the Word of God, pero ang motibo pala nila, for example, ay humingi ng pera or i-take advantage yung mga tao. So may mga taong ganun mga kasembreros, and may mga nagtuturo ng salita ng Panginoon na dinadala nila ang salita ng Panginoon pero nililinlang lang pala nila yung mga hearers or yung mga listeners nila mga kasembreros, yung mga nakikinig doon sa salita mga kasembreros. And ang Ephesians 5 verses 6 to 7, and actually yung buong context nito ay hanggang 10, no, mga kasembreros, ay a warning against participating in sinful behaviors and instead encouraging believers to walk in the light of truth, righteousness, and goodness. So yung buong konteksto nito ay kung sabi niya dito sa 7, therefore do not be partakers with them. Yung mga nakikisali ka pa ba, you are joining with those kunwari mga nagmagawa ng masama, no, yung mga nagsasalita at saka nagpapauto, nanilinlang. So nakikisama ka doon mga kasama, which is galit na galit ang Panginoon. So parang sasabi ni Apostol Pablo na, dear reader, no, sa verse na ito ay na-encourage tayo ng Panginoon na mamuhay, no, na guided ng katotohanan at saka ng katarungan or katwiran. So walking in the light symbolizes living in the presence of God's truth and goodness. It implies walking or making choices that align with moral values and avoiding deceitful or immoral behavior. So yung kasalanan kasi maraming forms din yan eh. Yung kabutihan ng Panginoon, di ba, maraming forms din like love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and so on. So yun ang forms ng kabutihan, no? Humility, self-control. So yun siya, maging forgiving tayo, mapagpatawad, merciful, and so on. So yun ang forms ng kabutihan. Yung kasamaan, marami ring forms yan, no? Pwede magsinungaling siya para makapagnakaw, pwede magsinungaling para
hindi mapagalitan ng magulang or hindi mapagalitan ng ganito. Maaari magtatago siya ng sekreto na tawag dito na masama, tapos pwede rin under the table ng mga business. Yung mga yung mga illegal, kumbaga pa mga kasambreros. So illegal sa harapan ng Panginoon, maaring ginawang legal ng mga tao, pero illegal sa harapan ng Panginoon. Let's say yung immorality, no? Pwede rin siyang pangalunya, no? May asawa na pero inano mo pa rin, ginawa mo pa rin partner. So ganon mga kasas, no? Inggit, no? Ganon din siya pag pride, no? Pagyayabang ng sobra. So ganon. So they also come in different forms mga kasambreros yung kasalanan. So that is why sabi dito, wag tayong magpalinlang mga kasambreros, because sometimes ay nagdadamit na akala mo ay tama pero mali pala mga kasambreros. And yun kasi sina Adam and Eve mga kasambreros ay nalinlang sila ni Satan by sabi niya, mamamatay ba talaga kayo kapag kinain niyo yung bunga ng masama at mabuti? So tapos naglagay siya ng duda, no, sa kina Adam and Eve mga kasambreros sa Satanas. So si Satan ang pinakatatay ng panlinlang. So when you are making, no, you're involving yourself into deception, ay nagiging kabahagi ka na rin ng kapamilya ni Satanas mga kasambreros. So we strive to please God and honor His teachings by doing so. What kind of life are you leading? No? Anong uri ba ng pamuhay ang maaari nating kainatnan or kahantungan mga kasambreros? Are your actions reflecting the light of truth and goodness, or are you allowing yourself to be deceived by falsehood and immorality? So let's evaluate ourselves mga kasambreros. Now, walking in the light requires conscious effort and commitment to uphold moral principles in all aspects of life. So, talagang conscious tayo mga kasambreros. Hindi tayo nagmamaang-maangan, no? Na hindi ko alam to, hindi ko alam yan, hindi ko alam to. So, dapat ito yung sasabi natin na mahalaga na nagbabasa tayo at nag-aaral ng salita ng Panginoon araw-araw, kasi dito tayo tuturuan at bibigyan ng kaalaman mga kasambreros ng tamang guide ba, tamang patnubay ng ating buhay araw-araw mga kasambreros. So it invites us to examine our thoughts, words, and actions to ensure they align with God's will. Living a life pleasing to God is a continuous journey filled with challenges and temptation. So talagang kalakip na, no, kadikit na ng salitang buhay ang challenges, ang trials, no, ang problems mga kasambreros, may it be sa finances, may it be sa relationships, may it be sa ating pang-araw-araw na buhay, may it be sa food, sa shelter, and so on mga kasambreros, na marami deadlines, no, due date na bayarin mga kasambreros. So maraming forms of trials. That is why we need the Word of God, kasi alam mo yung mga kasambreros ay ang salita ng Panginoon, guide ito no? Kung iniwan ito ng Panginoon sa atin, so that if we are being taught, we are being instructed of the Word of God, we know how to handle and face challenges the way God wanted us to be mga kasambreros, and God wanted us to do, no? Kasi ang tendency, kapag hindi tayo naturuan at wala tayong alam sa Biblia, ang pagharap natin at pag-approach sa problema ay iba. Kunwari, yung iba imbis na magtrabaho or gumawa ng legal, yung iba na lang nagnanakaw, no? Yung iba naman magsisinungaling, yung iba naman tatakbuhan yung inutangan. So may mga ganong tipo. So if we are knowledgeable, hindi naman tayo perfecto, no? If we are knowledgeable with the Word of God, He will lead us, He will send us the Holy Spirit, and He will remind us through our prayer and devotion mga kasambreros na ganito dapat ang gawin, hindi ganyan. So it will lead us mga kasambreros na magiging pleasing ang ating Panginoon sa atin at hindi siya magagalit, kasi nga tama yung ating ginawang actions mga kasambreros, as simple as that. So huwag tayo magpalinlang mga kasambreros. Alright, sinabi sa ating Word of God, no, ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and kaalaman, knowledge, and wisdom na nagmumula sa ating Panginoon sa Holy Bible. In Jesus' mighty name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros, paalam po. I love you.